Tita Gito Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share so that others will also be equipped about their potential. And if you are new, click the subscribe and notification bell so that you will be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive Wisdom for Living. We are now on day 340. Law provides direction for daily life. Napakaganda ng topic na ito. Ang ating text ay makikita sa Jeremiah 7:23. But I gave them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you. So, napakaganda. Sabi rito na kapag sinunod natin, sabi dyan, sabi ni God, if we obey Him, I will be your God. If you walk in my ways. And so, that I command. So, walk in all, sabi niya, walk, hindi pala walk in all the ways. Ibig sabihin, utos niya. Para, wow, ang ganda. Walk in all the ways na kung saan inutos ni God. And then, it may go well with you. So, it means kung yung mga batas at tuntunin na na-establish ni God ay sinusunod natin, then, everything will be well. Kagaya nung, di ba, yung example na lang, ang planet, solar system, they have their own orbit. So, dahil sila ay sumusunod dun sa orbit nila, sumusunod sa batas na kung saan na-establish para sa universe, walang nangyayaring masama. Dahil sinusunod nila ito. So, how much more for us? God created us in His own image and likeness. And He loves us so much. That's why He established law. Kaya lang, maraming mga tao na misinterpret nila yung law. Nagkaroon ng miscommunication. God established many laws that influence our lives. Some of these govern the physical world in which we live. Others control our relationships within the human family and with God Himself. For example, God has established marriage as the structure in which sexual relationships should be enjoyed and children should be raised. So, napakaganda na dapat maintindihan natin na ang batas ay in-establish ni God. May mga batas na in-establish ni God na kung saan nag-influence sa ating buhay. Ito yung nag-govern ng ating physical world na kung saan tayo ay nabubuhay. Example, the natural law, that is gravity. So, gravity is established inherent when our Creator created heaven and earth, o the earth. Kasama yung gravity that's natural, established, inherent yan. Naka-built in, ayan. And, pag lumulukso ka, bumabalik ka sa lupa dahil sa gravity. So, sino nag-establish niyan? It is God. And He established that to govern our physical world. So, marami pa. Others, laws controls our relationship with the human family. So, mayroong laws, mamaya explain natin. Then, meron din siya established na batas sa mag-asawa, the marriage structure, established ni God, which is a sexual relationship should be enjoyed and children should be raised. So, yan yung mga example. And, kailangan ay maintindihan natin na ang batas ay hindi para restriction or to restrict you, but to protect us. That is His law, you shall not commit adultery. Exodus 20 verse 14. So, is one of His commandments built on the law. Hence, when God demands that you should not gratify your physical desires by engaging in intercourse outside the marriage relationship, He is applying to daily life the law He established at creation and the commandment He gave at Mount Sinai. He is specifying how we should behave in a given situation. So, mayroong, di ba maalala nyo, yung nature ng law. Yung nature ng law, there is a command and demands. Ayan. Now, ang establish niya ay yung marriage. Nag-establish siya ng marriage
At ang utos niya dito, ang batas na ginawa niya is, you shall not commit adultery. So yan, isa sa mga utos niya, commandments, that is built on that law. Now, when God demands, you should not gratify your physical desire, na sinasabi niya, we should not have intercourse outside marriage. Kasi nga, mayroong consequence yun. So, you are applying the to daily life, the law, He established sa creation. At yung utos niya sa Mount Sinai. He is specifying how we should behave in a given situation. Paano ka mag-behave towards your marriage? Paano ka mag-behave towards other people? So, yun ay in-establish niya para maging maayos yung relationship. And, sabi natin, kapag ka mayroong law, ang nature niya is there is a command and demand. So, ang demands, God's demands are always based on His law and commandments. He is not capricious, nor is He out to destroy our pleasure. He shows that we cannot fulfill our potential outside His laws. So, He gives us commandments relative to those laws, and He makes demands on us that apply His commandments to our situation. Now, God is not capricious. Ano ibig sabihin ng capricious? Ibig sabihin na immediate changes, hindi nagbabago-bago yun. Hindi nagbabago-bago ang isip ni God, kaya nag-establish siya ng law na kung saan dyan iikot yung ating buhay. So, we were created to function according to laws and principles. And we have learned that the nature of law, nakaraan kahapon na ay mayroong command at saka demands. Ayan. So, the law based on His laws and commandments. So, yung demands niya, nakabase rin yan sa in-establish niya na law at sa commandments. So, ano yung establish na law? Na kung saan nag-establish siya ng marriage, na kung saan ang utos niya, do not commit adultery. So, yung kanyang demands, ayan, sumunod. So, hindi siya madaling magbago-bago yung isip. Hindi ganun yung ating God, because He is the same yesterday, today, and forever. Alam niya na hindi natin ma-fulfill yung ating potential outside law. Ibig sabihin, hindi natin ma-fulfill, hindi natin maisagawa, hindi natin ma-release kung walang law na nag-govern sa potential na ito. That's why He established law so that we will be able to release our potential effectively, properly, and we will enjoy it. Kasi kapag hindi natin sinunod yung batas, mayroong consequences. So, He makes demands on us that apply His commands to our situation. So, napakalaga na maintindihan natin ito. Bawat isa sa atin ay kailangan maintindihan natin ano ba yung batas na sinasabi. Kasi nga, maraming misconception eh. Okay, so if we resist His demands, we bring upon ourselves the natural consequences of His laws. The law of love is a good example of this principle. Now, ang sabi dito na if we resist His demands, we bring upon our lives the natural consequences ng law. So, hindi si God ang nagparusa sa iyo, kundi yung law na iyong din-violate. So, bawat law ay mayroong nakaakibat na benefits or kaakibat na consequence. So, yung ating text kanina, nang sabi, walk in them. When we walk in them, everything will be well. Ayun. So, it means there are times that the problems that we are encountering, the problems that we are experiencing is a result of our violation of the law. Ayan. Minsan, sinisisi siya, pero yung pala kasalanan natin kasi nga hindi natin sinunod ang kanyang demands. So, ang example niya, the law of love, is a good example sa principle na ito. So, ano yung tinatawag na law of love? So, ito para maintindihan natin dahil may batas din sa pagmamahal. So, God created us to be loved by Him and to love Him and others in return. So, love is an innate quality. So, of His nature and ours. So, the commandments, love each other as I have loved you, John 15:12, and love your enemies, pray for those who persecute you, Matthew 5:44b, direct our efforts to understand and apply that law of love to our lives. So, ang establish niya na law na we were designed according to His love. To love Him, dinisenyo tayo na mahalin siya at siya mahalin niya rin tayo at mahalin yung iba.
So kapag ibig sabihin innate, nature mo yun, naka-built-in, inherent, it's natural for you to care for others. Kaya nga, di ba, pag nakakita ka ng mga tao na hindi naman kaano-ano, hindi mo naman siya uh, wala ka namang relationship sa kanya, hindi mo naman siya friend, hindi mo naman siya relative, estranghero siya para sa'yo, but there's a care in you. Kung nakita mo siya nakawawa, di ba? Kawawa naman, gusto tulungan natin. So, naging natural sa'yo because you are designed to love others. You are designed to love God also. So, bawat isa sa atin, ganun yung pagkadisinyo. That's why, inutusan tayo to love one another. Kasi kapag hindi, ay mag-suffer tayo dun sa consequence. Kasi pag puno ng, di ba, ng galit, kung walang love sa heart mo, siyempre galit ang nandyan. So, kapag galit yung nandyan sa puso mo, ang bigat kaya. Bakit? Kasi hindi tayo na-disenyo na ganyan eh. Hindi ka na-disenyo to hate other people. Hindi ka na-disenyo na magtanim ng sama ng loob. Kaya ang bigat ng dibdib mo dahil hindi ka na-disenyo. Na-disenyo ka na to love one another, to love God, to love others. So, you are designed to do that, to function like that. So, if not, you will malfunction. Kaya mayroong struggle. So, yan example. At sabi rito, when we disregard this law, we bear the consequences of loneliness, alienation, and internal turmoil that naturally come to those who fail to love. So, ayan. Now, kapag di ba yung sinasabi ko na kapag kagalit ka sa isang tao, tapos hindi pa kayo nagkakabati, ano mangyayari? Ang lungkot mo, bakit? Kasi mayroong kang somebody you know na you hate him or he hates you. Alam mo yun, nalulungkot ka kapag nalala mo yun. So, yun yung consequence. Or alienation, parang estranghero, or internal turmoil that naturally come to those who fail to love. So, kaya kailangan sundin natin yung utos na yun. God established, design us to function according to the law of love. And if not, ay sigurado mag-struggle tayo. Bawat isa sa atin, tayo ay mag-struggle. So, napakahalaga na alam natin na tayo ay dinisenyo sa to love. And to love God and to love others. Kasi kapag hindi, mararanasan natin yung consequence. So, we are created to function by law. So, we cannot choose whether or not these consequences will come to us. Since they are inseparable from the law, our only choice whether or not we will love. Thus, we see that God's commandment to love, like all His commandments, is given for our good. Those who obey it are spared the pain that irrevocably assails those who fail to love. Kaya, mahalaga na bawat isa sa atin, maintindihan natin na tayo ay nadisenyo na magmahal sa ating Diyos at sa ating kapwa-tao, na kung saan walang hinihintay na kapalit. Yung tinatawag na agape love. So, we cannot choose whether or not yung consequences. Kasi kapag ka-disobey mo, gin-violate mo, automatic yun. Sabi mo, oy, wag, ayoko ng consequence. Hindi mo pwedeng gawin yun kasi automatic inseparable from the law. Ibig sabihin yung benefits inseparable from the law and the kumbaga yung reward, benefits is also inseparable. So, automatic na mararanasan mo when you obey law, automatic na mararanasan mo yung benefits. So, when you disobey law, automatic na mararanasan mo yung consequence. Hindi yan parusa ni God. It's the consequence of your violation. So, thus, we see that God's commandment to love, like all His commandments, is given for our own good. Para sa ikabubuti natin, to spare us from pain, to spare us from loneliness. O, di ba? Nakakalungkot kasi kung may kagalit ka, di ba? Ang bigat ng dibdib mo. So, that's the consequence kapag nagtatanim ka ng sama ng loob. So, anong gagawin mo is to forgive. Yan yung utos ni God. Kung nag-establish siya, dinisenyo niya tayo na magmahal at mahalin yung ibang tao, mahalin siya, ay kung gin-violate natin yan, mayroong consequence lagi. Kaya kapag ka mayroong hatred sa puso mo, ay ang lungkot mo, ang bigat ng dibdib mo, laging mainit ang ulo mo. So, that's the consequence and that's inseparable. Hindi mo pwedeng takasan or iwasan yung consequence. Kaya napakahalaga na maintindihan natin the law of love. So, the effects of God's laws cannot be avoided. Yun yung sinasabi ko. They are constant and unchangeable even as He is.
Yet, you control the impact of God's laws on your life because the decision to obey or disobey God's commandments and demands is wholly yours. In this manner, you control your destiny. So, it means, it is your decision. Alam mo kagaya ni Adam and Eve, di ba, sinabihan na siya, do not eat. So, kapag kinain mo, sigurado mamamatay ka. So, yun yung sabi sa kanya. Pero, pinili niya pa rin. So, the consequence, mablame niya ba siya? Hindi. Kasalanan niya yon kasi decision niya. So, therefore, sabi ni God, if you obey, if you walk in my commands, everything will be well. So, pag sinunod mo yung pangako or yung, hindi pangako, yung utos ni God, mararanasan mo yung pangako niya, yung benefits nun. Kaya sinasabi na, if you love one another, then you will enjoy the benefits of being together, the joy of having good relationship. Sabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right, and everything will be well. So, may enjoy mo yung pangako na kaakibat na benefits. Pero kapag hindi, you will suffer the consequence. So, it means, when you obey laws of success, when you obey the law of success, predictable din yung success mo. But when you disobey the law of success, predictable din yung failure mo. So it means, by following the laws that God has established that is built in, ibig sabihin, yung destiny mo ay kontrolado mo. Kasi nilatag na ni God, even though you are designed, so God designed you to succeed, to be prosperous, and, so, di ba, kung may law, ang nature, may command, and may demand. So, ano yung utos doon? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, anong utos doon? Meditate on His word, on His law, day and night. At kapag naintindihan mo, sigurado, i-apply mo to at mag-i-enjoy ka dahil you will be prosperous and successful. So, good success ang sinabi pa doon. Now, it is your decision. So, it means you control your destiny. Paano mo kinokontrol destiny mo? By following the laws and principles, di ba? Pag sinunod mo yung law of success, sigurado magtatagumpay ka. Kung mag-violate ka ng law of success, sigurado mag-fail ka. So, ganun. So, it means you have the control of your destiny. It is your decision. So, decision mo, kung naging maayos ang destiny mo, decision mo yon, wala kang iba't dapat sisihin. Hindi natin dapat sisihin si God kasi mayroon siyang nilatag na batas because we were created to function according to laws and principle. And if we disobey, you will suffer the consequence of violating the law. And if you obey, you will enjoy your benefits by obeying the law. So, you can control your destiny. So, ang tanong ko sa ngayon, what shall you do in order to be assured of a good destiny? So, para sigurado at